guys! Let's do a first impression review nitong Maybelline New York Fit Me Matte Poreless Foundation, normal to oily. Actually, I got two shades. 128 or yung warm nude and yung 125 or nude beige. And I also have this matte poreless na powder. Normal to oily skin. Ang shade ko is 130 or buff beige. Yun ang meron ko. Hindi ko alam kung ito talaga yung shade ko, but this is what I have. According dito sa likod, mattifies and refines pores, matches natural tone, natural seamless finish, and ayon sa aking nakalap na impormasyon, maraming nagsasabi na okay daw tong foundation na to for oily skin. That I don't know. Bakit may alak to? Hindi ko alam kung ano bang insekto ito. Hindi ko alam kung ano yung mas sakto sa shade, sa skin tone ko. Itong warm nude, ito yung yellow undertone. Ito, medyo may pagka-pink undertone itong nude beige. I think I will go with... Try na lang natin pareho. Papakita ko muna sa inyo yung aking bare face para makita nyo yung difference with the foundation. Kung meron talaga siyang naitulong sa aking visible pores. And as you can see, this is my face. Ito. Madalas maraming nagsasabi na ang ganda daw ng skin ko. Guys, maloko tong camera ko. Akala nyo lang maganda yung skin ko. Pero, ewan ko sa totoong buhay. Although, sometimes may mga nagko-compliment sa akin ang ganda daw ng skin ko. I don't know. Pero, ayan. Iba kasi sa camera eh. Parang minsan, pag nag-edit ako, parang, ba't ang ganda ng skin ko dito? Parang nagugulat din ako minsan, guys. Kaya huwag kayo masyadong magpaloko. Mabait yung camera sa face ko eh. So, ayan. As you can see, mayroon akong mga visible pores. Ayan, may redness. Ang dami kong redness sa face. Let's try warm nude. Ito yung packaging niya. Glass bottle and wala siyang pump. Ayan, ito yung itsura niya. Medyo liquidy. Parang nakakatakot siya, no? Kung saan mo lang maipatong. Tapos pag natabig, oh my gosh, sayang. Try ko muna siya with using my finger. Parang powder finish. Gamit tayo ng sponge. I will be using my Real Techniques Miracle Complexion Sponge. And I think mas okay to. Definitely mas okay para sa akin. Yun, pinakita ko lang sa inyo kung ano itsura niya if applied using just the fingertips. Okay naman siya. Pero para sa akin kasi mas gusto kong gumagamit ng mga ganito. So, ito yung warm nude. Parang maputi pa siya sa akin. Yung nude beige, let's see. So, as you can see, ito yung nude beige, ito yung warm nude. So, yung warm nude, definitely yellow undertone. Yung nude beige, medyo pinkish siya. Parang mas darker yung nude beige. Or, paningin ko lang. I don't know. Pero parang I will settle with, ang gulo ko no, sorry I will settle with warm nude na lang. Alam nyo ngayon ina-apply ko, first layer pa lang yan ha. Pero parang feeling ko I have to add another layer kasi nakikita ko pa yung aking blemishes. And it's not a good sight. In comparison dun sa kabilang side, parang hindi smooth yung itsura niya. I-blend ko pa siya ha, kasi parang hindi smooth yung finish eh. Okay, so yan. This is the side na meron na. Ito yung wala pa. I don't think it's poreless kasi nakikita ko pa yung pores ko, lalo na dito sa part na to. Nakikita ko pa. Parang, I don't know, let's just wait for it to set. Baka hindi pa siya masyadong nagsaset, kaya ganyan yung itsura niya. May dewiness pa siyang nagaganap dito sa cheeks. Hindi siya actually matte. It feels lightweight and comfortable na parang powder lang yung nilagay ko. Hintayin ko na lang siya munang mag-set kasi I cannot explain kung bakit parang hindi smooth yung finish sa skin ko. Try natin gumamit ng brush. I will be using this brush. Right now, ito yung paborito kong foundation brush. Ito yung galing sa 10-piece brush set. Yung, ano ba tawag, paddle brush. Mas bet ko yung finish dun sa sponge yung ginamit. Parang mas maganda siya. And dito, na-emphasize yung whiteheads ko. Mukhang nag-set na yung itong side na to.
talagang hindi siya smooth. Or talagang hindi smooth yung skin ko ngayon. Baka. No! Hindi siya poreless. No. Siguro mas okay siya kung may primer. Pero, dapat kahit foundation lang siya, effective na siya kagad. Kasi yun yung claim niya eh. So, mag-set tayo with powder. Ito na rin yung gagamitin yung powder. Yung Maybelline Fit Me Matte Poreless. Ang shade ko is Buff Beige. Ganito yung itsura niya. Yan. Tapos, meron siyang sarili niyang salamin here. And then, yung sponge. Yan, may sponge na rin siyang kasama. Ow! Naipit ako. Pag every time na i-apply, kasi yung salamin niya nandito sa ilalim eh. Kaya, kukunin ko yung product dito, tapos ibabalik kong gano'n. With the powder, malaki yung naitulong. Kasi this time, yan, natakpan niya na talaga yung pores ko. Maganda yung finish. Kaso parang masyadong matte naman. Okay guys, so babalik ako later. Tatapusin ko lang yung aking makeup. And I will give you my initial thoughts. Nagdagdag ako ng konting highlight. Kasi parang sobrang flat niyang tingnan. Pero in fairness, ang ganda ng coverage niya. Sa malayo, maganda siya. Pero up close, kagaya nung napansin ko kanina, hindi talaga siya smooth sa face. Pero you know what? Di ba kanina sabi ko parang ang light no more nude? Para siyang nag-oxidize ng konting-konti lang naman sa face ko. So, yun lang muna for now. I will be updating you later kung kailangan ko na mag-blot, kung nag-shine up na ako. 12:06 p.m. Okay guys, update. It is now 3:19 p.m. And, alam nyo yung shine na to, this is very tolerable pa. Hindi siya ganun ka-seamless. Like it claims, hindi siya ganun ka-smooth tingnan sa face. Sa malapitan ha, sa malayuan okay naman siya. Oil control, I would say, medyo promising siya. Isipin nyo ngayon, sobrang init, kasama ng pawis ang paglabas ng aking oil sa face. Pero, in fairness naman dito sa foundation na to, kahit hindi siya ganun ka-smooth, mukhang okay siya para sa weather natin dito sa Pilipinas. 8:41 p.m. Kailangan ko na mag-blot. Nakatulog ako eh. Siguro around 6 o'clock. 6 o'clock kailangan ko na mag-blot kanina. Kaso, tinamad ako. Tinamad din ako mag-update. 6 na oras ako kailangan mag-blot. So, maganda yung oil control na. Pag nyo na lang pansinin yung tutsang ko, para akong parot. Ayan. Nakapag-blot na ako and tingnan nyo kung gaano karaming halos wala ng space sa blotting paper. Nung nag-oil up ako, alam niyo na wala na yung yung kanina sabi ko parang ang rough tingnan ng skin ko. Looks good. Kanina hindi ko gusto tong foundation na to. Ngayon nagustuhan ko na siya. Kasi mas maganda pala siya pag mas matagal na sa face. So, I will be back later for my final update. 7:08 p.m. And nag-blot ako one time lang, kaninang alas 8 yata. And, maganda yung oil control niya. Kasi 6 hours, dun ko na napansin na talagang nag-oil up na ako. Tapos, uncontrollable na. Parang hindi ko na siya madaan sa punas-punas lang ng towel. Kasi mainit ngayon eh. Considering na it's summer and mainit ngayon sa Pilipinas, mukhang okay to sa weather natin and sa oily skin. Okay sa akin yung warm nude. Kahit naman na oily na ako and shiny, hindi siya ganun kalagkit sa face. Kaya, carry bells pa rin. Kaya nga, masasabi ko na okay talaga siya sa weather natin, okay siya sa oily skin, na kahit na maghalo yung pawis at saka yung oil, hindi siya ganun kalagkit. Kanina, sabi ko parang sobrang matte niya, parang hindi maganda yung itsura niya sa face ko, sa skin ko. Mula nang lumabas yung oil, parang mas lalo siyang gumanda. Wala talaga siyang naitulong sa pores kasi ewan ko, masyadong malaki siguro yung aking pores para matakpan niya. And right now, nakikita ko yung pores ko, parang mas lalo siyang na-emphasize. Ayan o, guys. Ayan o. Coverage na, medium coverage, and yes, nagta-transfer siya kasi kanina napansin ko na nag-blot ako, nagkulay yung blotting paper. So, nagta-transfer siya definitely.
Okay siya sa akin, guys. Pasado tong foundation na to, lalo na sa aking oily skin and sa summer. Hindi siya available sa malls, so online lang siya available. I got mine from Bebang online store. Ilalagay ko yung link sa description box. 480 pesos yung foundation and yung powder, 480 pesos din. Okay din sa akin yung powder, although sobrang mattified niya after. Okay lang naman kasi pwede ko naman gamitan ng highlight para mabalik yung glow sa face. Kasi parang naging flat na siya after kong mag-apply ng powder. Maganda rin yung coverage niya. So, parang nadagdagan niya yung coverage ng foundation. Overall, both the foundation and powder is okay sa akin. I'm excited na malaman din yung experience nyo with it. And para malaman ko din kung nagustuhan nyo rin siya. Lalo na kung nandito kayo sa Pilipinas, kasi nag-iiba talaga yung performance ng foundation. May mga foundation na okay sa ibang bansa based sa mga comments na nababasa ko, based sa mga sinishare nyo. May mga foundation na okay sa kanila when they're abroad. Pero pag nandito sa Philippines, parang hindi effect. I want to hear your thoughts about this foundation para makapag-share din kayo ng experience nyo with it. Feel free to comment down below. Don't forget to give me a thumbs up kung na-enjoy nyo itong video na to. And kung nakatulong, maraming salamat sa panonood. See you again on my next video. Bye!